Philippians chapter 1 verse 21, basahin ko po, pakinggan nyo. Philippians chapter 1 verse 21, For to me to live is Christ, and to die is gain. For me to live is Christ, and to die is gain. Tayo po muna let us go to the Lord in prayer. Tayo pumikit. Heavenly Father, maraming salamat po for this day, for this tonight. Thank you po sa inyong salita. Help us, help me also as I preach the word. Sweet Holy Spirit, help us, help me. Forgive our sins. Thank you po at makabigay comfort sa inyong mga anak, especially sa Toniel Bautista family. Help me now in Jesus Christ's name. Amen. Ang title ngayong gabi ay A Fulfilled Life, Journey in Christ. A Fulfilled Life, Journey in Christ. Alam natin, ang sumulat dito ay si Apostle Paul at sinulat ito sa lugar ng Filipos o Philippians na lugar, no? At si Apostle Paul at yung mga disciples ng Panginoong Jesus, even yung Old Testament prophets or mga New Testament believers, early Christians, forefathers in faith, heroes of faith, believers of our Lord Jesus Christ, all over the world have different years journey. Yung iba na journey ay maiksi lang, yung iba ay teenager at kinuha na ng Panginoon, yung iba naman ay katamtaman lang edad, mga 60s, 70s, and yung iba naman ay napakahaba yung year journey sa kanilang buhay. Yung pinakamahaba ay si Methuselah. Umabot siya ng 969 years old bago siya kinuha ng Panginoon. Si Adam ay 930. Si Moses ay 120 years old nang kinuha ng Panginoon. So iba-iba ating years sa journey. Si Nangdores, natawag ko sa kanya si Nangdores, matanda lang siya sa akin ng 7 months. Pareho kaming 54 years old at mag-55 siya sa April 10. Ako naman mag-55 sa November 11. So, si Nangdores, ang kanyang edad ay 54 years old and 7 months. So, meron tayong iba't ibang journey dito sa sanlibutan ito. Ano po? Kaya, salamat tayo sa Panginoon everyday of sa ating buhay ay pasalamatan natin ang Panginoon. Alam natin ang journey natin ay yung sa ating buhay ay smooth, iba naman ay rough, at yung iba naman ay easy lang, iba naman ay difficult, maraming mga challenges sa buhay, maalong, wavy, up and down, mayroong mga, but by God's grace, we keep on. Ito about the author of the book of Philippians. Siyempre ang author nito ay the sweet Holy Spirit by using holy men like Apostle Paul. Sabi ng Bible, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So ang author mismo ng Word of God is Holy Spirit at ginamit niya yung mga holy men of God like Apostle Paul. 2 Peter 1:21 po yan. At ito ay sinulat ni Apostol Pablo to the believers of Lord Jesus Christ sa Filipos or Philippians Christian. Ito ngayong Philippians, ito ay modern day Greece in Europe. Ang dating pangalan ni si Saul, ang pangalan niya bago siya naging Paul, galing siya sa tribe of Benjamin. At yung first king of Israel ay si Saul at ito ay ninuno niya. Kaya pinangalan din sa kanya, Saul belonged to the high level authority. And Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went into the high priest and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way. So yung mga followers ni Lord Jesus that time, ang tawag sa kanila ay this way. Pag followers sila ni Jesus Christ, ang tawag this way, yung basta believers of Lord Jesus at that time, this way, whether they were men or women, he might bring them down unto Jerusalem. So yung trabaho ni Saul ay pag makita na niya yung mga
manampalataya o believers ni Jesus Christ ay dadakpin at hulihin at gagapusin at ibilanggo. The worst ay siyempre papatayin. He might bring them bound unto Jerusalem. Acts chapter 9 verse 1 and 2, because ang religion ni Saul ay Pharisee, Judaism. Bilong siya sa group ng sikta ng Pharisee kasi ang Pharisee naniwala sa resurrection, yung Sadducee ay hindi naman naniwala sa resurrection. At sa which thing I also did in Jerusalem, and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests, and when they were put to death, I gave my voice against them. Acts 26 verse 10. Later, tinawag na Christian yung followers ni Jesus Christ. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Acts 11:26. So ito sa Antioch, Syria. So dito tinawag una na Christian, yung mga followers ni Jesus Christ. At ang nagtawag doon ay siyempre mga outsider, mga believers, they following Christ. Si Saul, a high-ranking religious leader of the sect of the Pharisee, a lawyer, and a student of Gamaliel, a member of Israel Sanhedrin. Itong Sanhedrin, ito yung kanilang government. Ito ay composed of 70 members plus one high priest as their supreme leader. Tayo naman ay 3 branches of government, pero sa kanila lang ay unilateral, isa lang. Pero meron silang 71 na yun ang nag-govern, bilang leader ng Israel. Siyempre meron silang high priest bilang pinaka-leader nila. This young man, a persecutor of the followers of Jesus, itong si Saul, have part of stoning Stephen. Meron siyang bahagi na pinapatay ang unang martyr na pangalan ni si Stephen, the first martyr. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven, and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. So nakita natin dito na even si Lord Jesus ay tumayo on the right hand of God. Kumbaga, kung sa mga basketball pa or sa mga event ay mayroong standing ovation. Pero si Jesus ay, nang nakita niya na si Stephen ay binabato ng mga tao, especially mga Jewish people, ay tumayo si Lord Jesus. At nakita yun ni Stephen, kaya nasabi niya, I see the heavens open. Heavens, because three kasi in heaven. First heaven, the heaven that give rain. Second heaven, the stars fall down from heaven. At yung third heaven, doon nakatira ang Diyos, the abode of God. May mga verses po tayo dyan. I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice, and stopped their earth, and sprang upon him with one accord, and cast him out of the city, and stoned him. Binato nila si Stephen, yung follower ni Lord Jesus, and the witnesses of laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to the charge. And when he had said this, he fell asleep. So natulog lang siya. Ibig sabihin, namatay na. Pero bilang followers ni Jesus, natawag lang pag ginawa ng Panginoon ay asleep na tutulog lang. Kaya si Nang Doris ay natutulog lamang siya. Yan ang terminology pag ikaw ay anak ng Diyos. As Acts chapter 7 verse 54 hanggang 60 po yan. Yung isa naman na pinakaunang apostol naman ni Lord Jesus na matay ay si James, na pinatay ni Herod na sa mangitan ng tabak. And he killed James, the brother of John, with the sword. Acts 12 verse 2. Kaya it's not easy to be a Christian, especially to unbelieving leaders and unsaved religious leaders.
Salamat nga tayo dito sa Pilipinas, at least marami ditong believers ni Lord Jesus. Pero alam niyo doon sa India, lalo kung nanood kayo ng Christian Broadcasting Network, mapa Protestant, Baptist, Evangelical, even the Roman Catholics ay pinapatay ng yung mga ibang paniwala like mga Hindus or Muslim, lalo ng mga extremists. Kinikidnap nila yung isang school na Catholic school, 400 plus, kinikidnap ng mga bata, hindi kasama yung mga teachers. Ganoon po doon sa lugar na yun na Nigeria. Yan. Matindi pa doon. Even sa North Korea, kahit nakita lang yung bata na nagabasa lang ng Bible o may bitbit lang ng Bible, ay ibibilanggo siya hanggang third generation. Ibig sabihin, ibibilanggo yung bata, yung tatay niya, nanay niya, at ang kanyang lolo at lula. Ganun po yung katindi, yung pag sa ibang bansa, sa North Korea, ibig sa China. So, matindi doon, no? Walang pipili. Kung dito sa Philippines, yung dugsinanay o nagabanatan ba, yung Catholic, Protestant, Christian, Kapindaan, yan. Pero pagdating doon sa India or sa Nigeria, ay pag hindi kanila kauri, ay talagang ganun ang nangyayari. So, ibang usapan naman po yan. Pero ito po yung katotohanan nga. It's not easy to be a Christian, especially to unbelieving leaders and unsaved religious leaders. Even dito mga religious leader itong si Apostol, before siya naging Apostle, si Saul, ay religious leaders niya. Religyoso po siya sa Judaism bilang sa sikta ng Pariseo, pero pinapatay kasama siya sa pagpapatay kay Stephen, yung follower ni Lord Jesus. So they are religious but lost. Then miracle came to the life of Saul. Ito na, the grace of God. Ito yung conversion ni Saul. At alam niyo kung sino nag-confront, mismo ang kumausap kay Saul ay si Lord Jesus na mismo. Because even Apostle Peter, yung pinakamatapang na apostol ni Lord Jesus, ay siyempre hindi pwede magpakita kay sigurado na dadakpin, mapatayin. Even kung sinong pagkarap si Saul. Dahil may authority si Saul, attorney siya, lawyer siya. At ang teacher niya ay member ng Sanhedrin, yung pinaka-government ng Israel na si Gamaliel. So, walang sinumang matapang na follower ni Jesus Christ that time, even si Apostol Pedro na pinagpas yung tinga ni Malchus, kung di makamali ang pangalan mo, ay hindi makaharap kay Saul. Pero alam nyo, si Jesus Christ mismo from heaven ang kumausap sa kanya. So hindi naman niya pwedeng uliin si Lord Jesus. Panginoon yun. Kaya ito ang nangyari. Kaya si Jesus Christ mismo nagkompronta kay Saul, kaya the others surely ay beheaded. Dito, harm, imprison, the worst is to suffer injustice, death for their faith to the Lord Jesus Christ. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Sabi ni Lord Jesus. And he said, sabi ni Saul, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. Pinag-usig mo ako, it is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap sumipa sa tulis. And in trembling, nakakurog-kurog siya, nanginig siya, and astonished, tingala siya, namanga siya, sabi niya, Panginoon, what wilt thou have me to do? Ano aking gagawin, Panginoon? Sabi ni Saul. And the Lord said, sinabi sa kanya, arise, bumangon ka, tumindig ka, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Acts chapter 9, verse 3 and 6. Paul began his journey with the Lord Jesus, at ang naging conviction niya ay, for to me to live is Christ, and to die is gain. So yun ang naging motto o naging prinsipyo sa buhay ni Saul na naging Apostol Pablo,
For me to live is Christ and to die is gain. Para sa Kanya, ang mabuhay ay para sa kay Kristo Jesus at ang mamatay ay pakinabang. Kaya pag tayo, mga anak ng Diyos, mga sumampalataya, humingi ng tawad sa ating kasalanan at by faith, tinanggap si Jesus Christ ay at bilang personal Savior, ay pakinabang po ang kamatayan. Sabi dito, and to die is gain. So yan ang conviction ni Apostle Paul. Wrote to young Timothy, a young preacher and son in the faith, I have fought a good fight. I have finished my course, I have kept the faith. 2 Timothy 4:7. So ito, sinagduris naman ay I have fought a good fight. Alam niyo, ating Christian life, ito ay hindi ito tinatawag na playground. Ang Christian life ay ito ay battleground. Ito ay labanan natin everyday. Tayo'y lumalaban kay Satan. Ang ating kalaban ay mga evil forces. Sabi ng Biblia, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of the darkness of this world. Kaya ang ating labanan po ay everyday. Kung nagtagumpay tayo ngayong araw na to, then watch out, tomorrow naman is another battle. Kaya kailangan natin si Lord Jesus. We need the Holy Spirit, we need God. We believe in one God in three persons. So, yan po ang malagas sa buhay sa ating journey na to dito sa libutan. Kaya even si Michael, the angel, sabi niya nung nakipag-agawan siya sa bangkay ni Moses, sabi ni Michael, the Lord rebuked thee. Si Angel Michael, hindi siya nakipaglaban kay Lucifer. May power din si Lucifer na naging Satan. Kaya sabi nilang, the Lord rebuked thee. Kumbaga, Panginoon, bahala ng Panginoon sa iyo para siguradong panalo na talo si Satan. Kaya, ibig si Michael na mayroong power, ay pinubayan sa Panginoon. Ganun sa ating buhay. Dahil tayo lamang ay mahina, tayo lamang ay lupa. Galing lamang tayo sa alabok. Ang alabok, tinapagtapakan, winawalis, tinatapon. So we are just nothing before God. Wala po tayo. Kaya kailangan natin ang Panginoong Isus sa ating buhay. Kaya, I have fought a good fight. Sabi ni Apostol Pablo kay young Timothy na naranasan niya lahat ng buhay na meron sa Apostol Pablo, yung kung mabasa niyo ang Corinthians, ay nandun yung mga ups and downs ni Apostol Pablo. Pero nakita natin doon na sa bandang uli sa kanya, I have fought a good fight. I finished my course, I have kept the faith. Ganon si Nang Doris, no? Siya ay nakipaglaban at natapos niya na. Minsan naisip na natin, no? Minsan nagkausap na si Parang Bernard ay kung hindi na lang sana natin na sa hospital, no? Siguro ma-extend pa yung buhay. Kasi minsan sa hospital ay minsan sa totoo lang personally, no? Kasi pag na-injection lang ka, kung baka mali yung na-injection sa'yo, basta lalakas ka, hihina ka, kasi iba na yan. Even sa totoo lang, yung mga herbal, totoo yan, even mapansin nyo yung aso, pusa, pag masama pagramdam ng aso o pusa, kumakain ng tanglad, no? Anong tanglad sa Tagalog ba? Tanglad, ha? Grass, ano? Grass. Tanglad man. Tanglad, ha? Tanglad din. Oo. Mapansin nyo, may healing power mismo. Lemon grass. Salay. Salay. Hilamon. Oo. Hilamon. Ganun. So, of course, okay naman pag mga doktor na pag yung mga nagsibinte na yun sa mga pagdadrive nyo na, sa pagtatahiin, dressing, okay naman po yung pag iba naman sa mga ibang usapan, medyo alangan ka, duda ka, no? So, ganun, no? Okay. Pero nga mata, mga nakay, okay naman yun, mga kakatulong naman. So, dito, a fulfilled life journey in Christ. So naman itong application, everyone need to be saved. So, bawat isa kailangang maligtas. Hindi maligtas sa gira, sa gutom, sa sakit, kundi maligtas sa lake of fire, sa impyerno. Ginawa talaga ng Diyos yung impyerno para kay Satan at sa mga fallen angels, sa mga demons.
Ginawa talaga yan ng Panginoong Diyos para sa kanila. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. As God desires for all the people, as what Pastor Jim preached last night, not all are the sons of God. Totoo yun, hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tanong yung kagabi. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos, nilalang, God created. Pero hindi lahat ay anak dahil yung iba ay yung iba mga rapist, soldaper, killer, so hindi sila anak ng Diyos, anak sila na nakuha sila ng kaaway. Kumbaga, even si Judas Iscariot ay son of the devil. Sabi nga ni Jesus, one of you are son of the devil. So ganun po. So, ang lahat ay nilalang ng Diyos, pero hindi lahat ay anak. Yung anak lang po ay yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Maging anak ng Diyos ay if that person will repent, ibig sabihin, turning away from sin, turning away from false belief, and by faith to Christ, receiving Lord Jesus bilang kanyang personal Lord and Savior. John 1:12 po yan. But as many, salvidami, kasi ang bansa ngayon more or less 300 nation, but as many as receive Him, Jesus, to them will be power, authority ka Panginoon to become the sons and daughters of God. So yun po ang requirement ng Panginoon na tatanggap. Kasi yung iba naman ay tumatanggi, ayaw. Yung iba naman ay tumatanggap. Kaya even sa cross of Calvary, si Lord Jesus in the middle, mayroong sa left side, mayroong sa right side na mga magnanakaw, at ang death penalty nila doon ay pako sa cross. Pero alam nyo, mayabang yung sa kaliwa. Kung ikaw yung Kristo o Savior, iligtas mo sarili mo at kami. Pero sabi ng nasa kanan, tama lamang na tayo parusahan because tayo po ay nakasala tayo. Pero sinabi niya kay Lord Jesus, 9 words lang napunta sa heaven. First word, Lord. Remember, second word, me, when thou comest into thine kingdom. 9 words, napunta siya sa heaven. Just 9 words. At ang sagot ni Lord Jesus, today shalt thou be with me in paradise or heaven. So napunta siya. Wala pa naman Katolik noon, wala pa naman mga Protestant, walang ibang religion naman, paganismo at Judismo. Ano yung paganismo? Ano yung punong kahoy na to, gawin kong Diyos. Yung bato na may mata, gawin kong Diyos. Yung araw, gawin kong Diyos. Kaya yung mga Japanese people, one of their gods ay yung sun. At elepante, gawin Diyos ng mga taga-Thailand. Buhaya, Diyos ng sa Africa. So, ganun po paganismo. At Judismo, of course, they believe in one God. So, yun lang po. Pero alam niyo sa kanan na yun, naligtas siya. Nagpala siya. Sabi niya, Lord, remember me. Awit ni Renz Pirano. Lord, remember me. So, kinikalala niya si Lord Jesus na Panginoon at may kaharian. Remember me when thou comest into thy kingdom. Pagdating siya kaharian at assurance naman ni Lord Jesus, today thou shalt be with me in paradise. Kaya, nagkaroon siya ng salvation. Chose Christ. Ginconfess niya si Christ, commit Christ to be His Lord and Savior. So, ganun kahalaga po, repentance and faith. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. 2 Peter 3:9. Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Acts 20:21. So, na-save si Apostol Pablo, then nag-serve siya to our Savior and Lord Jesus Christ. Kaya tayo rin ay nag-serve to our family, friends, and neighbors by sharing them the gospel of our Lord Jesus Christ. At isa na rin itong way na kayo nakapakinig ng gospel ni Lord Jesus. Ang gospel means good news na ang Panginoon Jesus ay namatay doon sa cross na Calvario 2,000 years ago, inilibing after 3 days, siya ay muling nabuhay. His death, burial, and resurrection of our Lord
Jesus Christ. And then, serve in the local Bible-believing Baptist church. Of course, iba namang church of the same faith because life is too short. Alam niyo, mayroong maraming thousands of promise ang Panginoon, pero wala siyang promise na sabi niya, ay gigisingin kita bukas. Napanood ko rin sa isang pastor sa Solvayning niya. Daming promise ng Panginoon. I think, baka kanina magkauli, more or less 7,000 promises in the Bible. Pero walang promise doon na bukas ay gigisingin kita. Meron nabasa ka ba kayo? Hindi, wala, no? So, ibig sabihin, mahalaga, this day is a day of salvation. Pag napakinggan niyo yung Word of God. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will, to give to Jesus all your days. It's the only life that fades when you recall you have but one life. The days pass so swiftly. The months come and go, the years melt away like a new fallen snow. Spring turns to a summer. At ito naman yung assurance of reward sa mga naglilingkod sa Panginoon. And behold, I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Revelation 20:12. Therefore, my beloved brethren, be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Hebrews 16. To Nandores, it's gain not loss. A legacy to Tonel and Bautista family na meron kayo. Imagine, ano? Kapag hinggaw gabi sa testimony, even yung land title ni Nandores ay i-collateral niya sa anak ni Abigail, si A.G. La Chica sa hospital bills. Isa sa mga kitchen staff ng PH Regimiento sa Aklan Baptist Child Development Center. Sa kanyang testimony kagabi. Kaya, at bawat isa sa kanila. So, kay Nanduri sa kanya naman, yung constructive criticism niya sa kay Hannah Joyce, ay nasabi niya, si Hannah, ayusip man na yung paglakad. Ayan, ibig sabihin ay, napapansin niya, pero gusto niya mapapabuti. Yan ang na-observe ko sa kanyang buhay. Even, naging truthful siya sa ibig yung sister-in-law ko sa Maynila na pagkapanganak niya ay na panglima ay nagpan ng mental illness. Hindi ko alam kung anong terminology doon na gano'n. Ha? Postpartum? Oo. Thank you. Thank you, ma'am. Hi. Kumusta man niya? Kumusta na si asawa ng kuya mo? Yeah. No? So, yan ang na-observe ko sa kanya na thoughtful siya. At one time, ay siyempre, nung alaga ko kay nanay, naalala ko 10 times na balik sa ospital, hapo kasi, matinding hapo. Siyempre, halos maubos na yung budget ay, halos sagad-sagad na. Pero binigyan ako ng 500. Ay, yung pira, tagalisin ng tourist, ma. Natuwa man ba ako, ay, iba na kung man siya, naging generous siya. Sa amin na ni-share with the time. Your hearts for the pastors, no? At sa pamilya ng pastor. Pastor Yoli, Pastor Jess, Pastor Dan, Pastor Jim, ang buhay pa si Pastor Excel, Pastor Jan Alcido, Edwin Cacon, sa pamilya at sa ibang mga pastor, ay yung nabibigyan talaga ng pagkain. Siyempre, ibang mga pastor ay mahihain yung mangingit. Pero sila nag-initiative, even si Parang Bernard, siyempre, tao rin mga pastor yan. Kumakain na, pero mga pastor kasi mahihain lang yan, hindi lang. Pero kami kasi gahingi kay Lord. Lord, bigyan mo mga pagkain. Tapos, mayroon nga magbigay ba? Oo, may magbigay. Minsan nag-pray ko, Lord, ay bigyan niyo po ako ng mga pangailangan. May pulis nga Tagaililo, pagkatiatihan, nagbantay, Christian siya, Baptist. Kaya nagbili siya ng prutas, binigay sa akin. O, ganoon ba? Bigyan niya pa ako ng 500. O, imagine mo, hindi ba ako humingi? Kasi mahihayi ako maghingi.
sanay ako magbigay. Oh, so, yan si Nang Doris. O si Parang Bernard sa kanilang kanang buhay ka. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So, to God be the glory sa kanyang buhay na 54 years and 9 months na buhay na pera ni Lord to Sister Doris. At mapakinggan niya ang katagang, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord." Matthew 25:21. Sa pamilya ni Nang Doris, life must go on, sabi nga ni Paring Bernard. Kung kay Pastor Nabli pa, na Bethany Baptist Church sa Makati, happy wife, happy life. Ay si Pastor Nabli ay namatay ng asawa niya 3 years ago. Sabi niya, "No wife, no life, but there is God." So, Paring Bernard and children, we have a God of all comfort din kay Naidora. And may His sustaining grace, mercy, goodness, and blessings be upon you, Brother Bernard, and family, and God bless us all. So, good evening po sa ating lahat. At baka meron sa ating mga bisita dito na nag-wonder ka na sa napakinggan mo kanina, kung ilang edad mo, maybe ang edad mo ay 53. 53 ka na ngayon at 54 kinuha si Nang Doris. But 1 year na lang pala ako. Mabubuhay. No? Saan kaya ako pumunta? Palagi naman akong gasimba. Ay kung ako nga 54. 7 months ang tanda na. Ibig sabihin, 7 months na lang. 7 months na lang buhay ko. Pero sana, huwag naman Lord, dagdagan mo pa kay high school pa lang mga anak ko Pero depende man kay Lord ako. Pero siyempre we need na mabuhay pa tayo. Pero ga-prepare tayo dito sa lupa, pero mas i-prepare natin yung sa kabilang buhay sa eternal. Meron tayo sa temporary life, pero importante sa lahat ating eternal life. So, nag-wonder ka. Ako naman ay palasimba, nagbabasa ng Bible, matulogin naman ako, mabait. Pero pag namatay kaya ako, saan kaya ako pupunta man? Hindi ko alam. 100% kaya punta sa langit o hindi ko alam. O sa impyerno. So hindi mo alam, pero napakasimple lang po para madali mo matandaan. ABC lang, letter A, letter B, letter C. Letter A, aminin natin na tayo ay makasalanan. Lahat tayo. Letter B, believe on the Lord Jesus Christ at ikaw ay maligtas. Katulad ng sa kanan na yun na magnanakaw, nag-believe lang sa kay Lord Jesus. 9 words lang, napunta siya sa heaven. And then, tumawag siya sa Panginoon, nag-sinner's prayer lang siya. And then, letter C, i-commit mo ang buhay mo sa Panginoon. I-commit mo, itiwala mo sa Panginoon sa buhay mo, i-confess mo si Lord Jesus bilang iyong Lord and Savior, i-confess mo siya, i-commit mo siya, at i-choose or piliin mo siya bilang iyong personal Lord and Savior. So, kung yan po ang iyong decision, ay maganda po. Ano ba yung decision? I-reject o receive si Jesus? Mas maganda po i-receive or tanggapin. Walang mawala sa iyo. Makakaroon ka pa ng blessing. Okay po, so tayo yumuko, tayo pumikit at ikaw ay nagaduda, di mo alam kung after this life ay wala kang assurance kung saan pupunta, kung sa langit na ba ako o sa impyerno ko o dalawa lang po yan, langit at impyerno yan turo ni Lord Jesus. Walang purgatory po. Langit, impyerno lang ang teaching ni Lord Jesus. So gusto ni Lord Jesus, magkaroon ka ng eternal life sa heaven, sa third heaven. So, sumunod ka lang sa panalangin na to na with all your heart. Sabi ng Biblia, call unto me, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sino man tatawag sa Panginoon na sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So tatawag means manalangin ka po na humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Dahil sabi ng Panginoong Isus, except you repent
he shall all likewise perish. Kung hindi ka magsisisi, ikaw ay mapapahamak. So lahat po tayo nakasala. Even the Pope, Pastor, Pare, lahat po, President, Barangay Kagawad, lahat po nakasala. For all have sinned and come short of the glory of God. At wala po tayong gagawin para pupunta sa impyerno dahil papunta na po tayo doon. At sabi ng Biblia, at sa lahat ng sinungaling, kanilang bahagi ay sa lake of fire. Kahit mabait po tayo, nagsinungaling po tayo many times. At doon tayo po patutungo. Pero salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang masaganang biyaya. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo, ang ating kaluluwa eternal po. Ang Word of God eternal at ang kaluluwa eternal. Wala pong kamatayan yan. At ayaw na mapunta tayo kay Satan doon sa lake of fire. Gusto ng Diyos, kaya nga mahaba ang pasensya ng Panginoon. Gusto niya all should come to repentance. Gusto niya na doon sa Kanya. At ito na ang pagkataon na ang Panginoong Hesus ay kumakatok sa puso mo, knock on your, sa pinto ng puso mo, at kailangan mo lang gawin ay humingi ng tawad sa iyong mga kasalanan, pagsisya ng kasalanan, and by faith, tanggapin si Jesus. Sabi na Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, para walang sinong tao ang magmapuri. Sabi ng Biblia, may regalo sa iyo ang Diyos. Ito ang regalo, ito ay libre, walang bayad. For the wages of sin is death. But the gift of God, ang regalo sa iyo ng mahal na makapangyarihang Diyos, gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Not through religion, but through Jesus Christ our Lord. So tanggapin mo ang regalo ng Diyos Ama, si Jesus Christ, sa iyong buhay, sa iyong puso, as your personal Lord and Savior. So kung yan po ang iyong desisyon ngayong gabi, na ikaw ay inamin mo na magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon, inamin mo ikaw ay nakasala, at ngayon, ang desisyon mo, yes, tatanggapin ko po si Jesus Christ by faith as my personal Lord and Savior ngayong gabi. So kung yan desisyon niyo po, ay sumabay ka lang sa mixing panalangin ito ng buong puso. Tayo po'y manalangin, sumabay ka lamang po. Ito ay ariing prayer mo ito. Ako lamang ay instrumento ng Panginoon. At itong funeral service para kayo ng Doris naging instrumento na para rin kayo makadinig ng gospel of salvation through the Lord Jesus Christ. Tayo po'y manalangin, sumabay ka po ng buong puso. Repeat after me with all your heart. Lord Jesus, maraming salamat po sa iyong pangako. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Panginoon, inaamin ko po, ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kasalanan, naisip, nasalita, at nagawa. O Diyos, ngayong gabi, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ko po ang iyong bugtong nanay, ang Panginoong Jesucristo, sa aking buhay, sa puso ko, bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan sa langit. At salamat po, O Diyos, ako na'y naging anak mo because of the Lord Jesus Christ. Thank you, Sweet Holy Spirit. Ito po ang aking dalangin at tulungan niyo po ako na maging kalugod-lugod na namumuhay bilang anak mo. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen. So praise the Lord. At meron bang sumabay sa prayer? At kagalakan namin. Sabi ng Bible, if there is one sinner that repented, there is joy in the presence of God in heaven. Meron ba nag-pray sumunod? Amen. Meron pa? Ay, iba kasi tumanggap na yan. Meron ba sa ating mga neighbors, bisita? Meron pa ba? Amen. So praise the Lord, no? So, ang pangako ng Diyos sa Romans 8:1, for there is now, therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Sarado ng impyerno, wala nang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. At sabi pa ng Biblia, John chapter 1 verse 12, but as many as receive Jesus Christ, to them give you power to become the sons of God. So anak ka na ng Diyos.
Si Rong, anak ka ni President Bongbong, no? Ang tuwa ka, o anak ka ni Gobernador Miraflores, tuwa ka, no? Pero anak ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. So, mas matuwa tayo, siyempre. At bless niya. Di ba natin makita si Nang Doris physically, yung memory na lang, maalala natin mga good things, and pictures, para natin nasa langit na siya. Sabi ng Biblia, or absent in the body is to be present with the Lord. Sabi ng Lord Jesus, kung saan ako naroon, ay nadoon naman kayo. So praise the Lord, kaya in-encourage ko sa kayo na i-cherish every day of our life, na paglilingkod sa Panginoon, sa pamilya, sa kaibigan, na maging kwan po tayo, na maging conscious, especially sa kaluluwa. Wala akong iniisip kundi soul winning, kaluluwa. Kaya by the grace of God, no, sa buhay ko ito, 54 years, at kung mahubog man tayo, salamat sa Crown Baptist Church, at Pastor Sapira, Pastor Yuli. By the grace of God, ang nabigyan ko na nagbabasin ng isip ko ay mga more than 12,000 gospel tracts. No? At ang mga tumanggap sa Panginoon, mga 3,000, more or less 3,200 with the grace of God na patanggap kay Jesus Christ. Hindi natin alam kung totoo hindi, importante nag-share tayo. So, hindi ko pa alam kung gusto ko pa magbuhay hanggang 120 years. Pero hindi kay Lord. Pero pasalamat, ibig sabihin, ang ating buhay ay i-cherish natin sa paglingkod sa Panginoon at sa pamilya at sa kaluluwa, kasi ang eternal kasi ay Word of God at ang souls. Kaya thank you sa inyong pakikinig at to God be the glory. Good evening po sa lahat. Ayan, praise the Lord.